nakaka-proud, hindi ka Ilocano, pero alam mong Pilipino ka, matutuwa ka dito sa mga ginagawa ni PBBM, eh, 'no. Ngayon, ah, meron siyang, ginawa kagabi na panawagan. Actually, announcement 'yun, eh. Isinasalba ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtitipid, yung talagang ugaling Pilipino, ay ugaling Ilocano, yung hindi waldas, 'di ba? Yung, iniisip mo na yung para sa kinabukasan, kaya kailangan mo sakripisyo ngayon. Eto lang 'yun, eto. Bayan. Ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, Yes. hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Actually, may mga nag-umpisa na. May mga nag-jack up na ng ₱3, may nag-jack up na ng ₱4.50, 'no? So, kapit bayan. Tataas ang presyo ng gasolina na Dito ano na, 4 na. 4 na ang, per galon dito. 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo Yan, sagot yan dun sa pagbida-bida ni Sara Duterte. At ng mga DDS, sampal yan sa kanila. 'Di ba? Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan. Yun, yung emergency power. Napaka-importante yan. Sana ipagkaloob yan ng ano, ng, Kongreso. Pero ang tingin ko, sasang-ayon ba ang mga Senado na aso ng mga Duterte? Ang tanong ko, sasang-ayon ba diyan ang kapatid di umano ng Pangulo? Ang tanong ko, aayon ba kaya diyan yung, senador ng mga kulto? Sa malamang hindi. Article PH, boss, shout out. Oy, oh, shout out. Kagtagin mo lang ng kagtagin si Che Guevara, alam mo ibanat mo do'n? Ha? Ha? Nag-iyot 'yun ng 16 years old. Ano ka? Nakipag-amicable settlement 'yun. O ibinahay niya, itinanan niya yung 16 years old 3 years ago. 'Yun ang bakbakin mo. Hindi, napanood kasi, dumaan kasi sa ano, sa newsfeed ko yung ano, yung, content ni Article PH. Upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung Tama. papalo Isa ito rin yan. sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan Shout out. ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at Yan. cash transfer. Alam mo mas gusto ko mas gusto ko yung may nagpanukala, eh, na I think nasa DOE yun, nang sabi niya, worst to worst scenario is yung rationing. Yung bibili ang gobyerno ng krudo, tapos sila mismo ang magbebenta sa publiko. Maganda yun. Bakit kamo? Patayin mo yung mga kartel ng mga naglalagi. Ikaw na magbenta, magrasyon ka na. Maglagay ka sa munisipyo ng mga tanker diyan. Diretso. Diretso. From tanker, pumping to the consumer. 'Di ba? Menos presyo. 'Di ba? Alam mo kung magkano yung matitipid ng mga motorista diyan, yung mga may sasakyan? Approximately nasa ₱20 kada litro. Kapag ang gobyerno ang nagbigay o naglagay ng langis o krudo sa tangke ng mga motorista. Sana ganyan, sana pag-aralan yung IRR nun. Tignan ko lang. Kasi ngayong panahon na 'to, hindi natin maiiwasan yung mga mag-abusado na mga negosyante ng
mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan Good. at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng Sana hindi gamitin ng mga politiko yan pampaepal. 'Di ba? Kasi yung subsidy, 'di lahat nabibigyan nun. May mga kondisyones yung brad. May mga kondisyones, mga asosasyon, mga grupo, yan. Yan yung mga transport sector, yan, yung mga bibigyan yan. pamahalaan ang presyo ng mga Pero parte na rin ng subsidiya, yung imbes na magtaas ng, pamasahe ang mga transport group, ay sinusubsidize na din yun ng gobyerno. Sana tutulungan pa rin yung mga mananakay. sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante, mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, ito maganda. ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin, ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan, At least narinig natin mismo sa Pangulo na may ginagawa. Yung isa, yung Vice Presidente, puro question ng question. natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang tigmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. Maganda yung ginawa ng Pangulo, optimistic siya, hinihikayat niya tayo na makipag-cooperate. Hindi sinasabi ni BBM na maniwala kayo sa akin, no. Hindi tulad nung unang panahon nung dating administrasyon, maniwala kayo, parang ang feeling ni Digong siya yung pinakamagaling nung panahon na yun, eh. 'Di ba? Pero realistic yung mga binabanggit ni PBBM, 'di ba? Hindi niya pinapakasa yung tao pero minumulat niya ang mga kapwa natin Pilipino, ito yung puwedeng mangyari, puwede nating gawin, 'di ba? So, nagiging open yung, lahat at saka nagbibigay naman siya ng mga solusyon. Pero alam natin na mga sa darating na panahon ay mag-iiba pa 'yan, magbabago 'yan according sa ating magiging sitwasyon sa mga susunod na mga linggo. Dahil kung magpapatuloy-patuloy pa rin yang gulo diyan sa may Middle East, siguradong, maapektuhan yung ating ekonomiya, 'no? Si Digong naman pinakamagaling mambola, mambuladas kamo. Ano, at ilatag niyang problema at mga solusyon, tama. Ang kinabiliban ko rito, dala-dala palagi ni BBM yung pagiging Ilocano niya, yung masinop, ganyan kami to face trials, ganyan kami 'pag nire-resolve kaming problema, kailangan namin magsakripisyo. Yun lang yun, yun lang yun. Okey, moving forward.